So, magbabalat ako ngayon ng mani. At paghihiwalayin ko yung mga pangit na mani, yung mga kulubot na ganyan. Paghihiwalay ko, ihiwalay ko dun sa maganda. Kasi itatanim ko to guys. Yung magandang mani, itatanim ko ulit. So, itong mani na to, kalahati na lang to nung na-harvest natin. Kasi yung kalahati, nilaga ko na. Tignan nyo yung laman guys, ang lalaki oh. Diba? Meron pang malaki dito oh. Ayan. Malaki pa sa ano ko. Sa kuko ko. Diba? Ayan, ang taba-taba. Ang laki nito. Ang lalaki ng laman. Meron ding maliliit ang laman. Kasi yung mga hindi na umabot sa maturity. Ito, ang ganda. Konti lang itatanim ko guys. Kasi wala naman tayong paglalagyang malaki sa ating balcony garden. Binilad ko to ng ilang araw para hindi magka-mold. Kasi pag medyo moist yung balat, tendency niyan ay magkaka-mold or magkaka-amag. So, kailangan ibilad. Alam nyo guys, mahal ang ang mani. Matagal ko na itong natapos ibilad kaya lang ngayon ko lang siya babalatan. Pero okay lang naman na matagalan siyang balatan kasi na ano na yan parang na cure na, sun dried na, para hindi sayang. Yung mga pinagbabalatan ko ng prutas, mga pinaghimayan ng gulay o pinagbalatan ng gulay, nilalagay ko sa aking compost bin guys. Kayo rin sana ganun. Para iwas basura. Diba? Dami-dami ng basura sa mundong ibabaw. Kahit na lang sa munting paraan natin ay makatulong tayo kay Mother Earth. Nilalagay ko siya sa lagayan ko ng recycle materials sa labas.
dumadaan na isang ale. Pinupulit niya yung mga nakalagay niya. Kinukuha niya yung mga nakalagay dun sa box ko. Pag bumibili ako ng pagkain sa labas, nagdadala ako ng sarili kong meal box. Dinadala ko yung sarili kong meal box. Tapos doon ko nilalagay yung ulam na bibilhin ko, yung kanin na bibilhin ko. Kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Pag ganitong may pasok si Ate Kulit, kami lang dalawa ni Little Bossing nandito. Si Little Bossing naman may sarili siyang pagkain nakalagay sa freezer. Kasi pinagluluto ko siya ng lugaw or yung mga pagkain ng baby. Marami siyang pagkain dyan sa akin freezer. Tapos pag pakakainin ko siya, ayun, iinit ko na lang. Tapos ako naman, lagi naman akong tinatamad magluto kasi mag-isa lang ako dito. So, ang gagawin ko, bibili na lang ako sa labas. Dadalihin ko yung aking meal box. Para iwas basura. Kaysa ilagay sa mga supot-supot. Ang dami ng supot. Puro plastic bag na. Kasi dito sa Taiwan, meron sila ditong mga nagre-recycle na mga factory. Nagre-recycle sila ng mga papel, mga plastic, mga bote. Kaya yung mga garbage truck, pag dumadaan dito sa mga bahay-bahay, merong isang truck na merong isang truck na nagkakarga ng mga bote, yung mga pang-recycle na materials. Tapos yung garbage truck naman, talagang yung pang-tapon na sa garbage dump site. Medyo marami-rami naman pala guys itong natirang mani. Wow, ang laki nito. Yan, tatanim natin. Marami-rami din pala guys ang ating Yay! Walang laman. Pasensya na guys, maingay yung kapitbahay. Ang mga Taiwanese, pag nagsasalita sila, malalakas silang magsalita. Para silang nag-aaway, no? Kahit sa husband, ganun. Minsan sinasaway ko siya. Sasabihin ko sa kanya, hinaan niya lang magsalita kasi wala naman siyang kaaway dito. Ganun kasi sila guys, pag magsalita, nagsisigawan. Masakit na yung hintuturo, yung anak guys, yung lalaki ko. Oh guys, kalahati lang to ng natin na na-harvest kasi yung kalahati nito nilaga ako na. Ayan. Ay, nahulog.
Ito guys, oh. Anong harvest natin? Nakarami naman pala tayo. Pwede itong sangag. Yay! Ang saya-saya ko. Diba? Pwede nang isangag yan. Diba? Sarap ng may sariling tanim. Ayan guys. So, ayan. Yung ating mani.